sa isang liblib na nayon kung saan alam ng lahat ang pangalan ng isa't isa, at ang kadiliman ay isang pamilyar na kasama, may isang bahay na walang sinuman ang nangahas na pumasok. Hindi dahil ito ay pinagmumultuhan, ngunit dahil buhay pa ang may-ari nito. Buhay ngunit hindi masyadong tao. Siya ay maganda. Napakaganda na maaari itong mawala sa isip ng mga lalaki sa isang tingin lamang. Ngunit alam ng lahat na kung saan mayroong labis na kagandahan, mayroong isang presyo na babayaran. At sa pagkakataong ito ang presyo ay dugo. Nagsisimulang umigting ang background music, tuloy-tuloy ang pagtugtog ng mga tambol na parang tibok ng puso. Napalitan ng eksena sa isang mapayapang gabi, nag-inuman at nagtatawanan sina Tonyo at Oscar. Tonyo, isang magiliw, heartbroken, introvert na batang lalaki. Oscar, isang malapit na kaibigan, pilyo at kahina-hinala. Isang gabi tulad ng iba pa. Ngunit sa isang tingin lang ng bagong dating na dalaga ay unti-unti nang bumabaliktad ang lahat. Mga deformed na katawan. Mga gasgas na hindi kilalang pinanggalingan. Mga gabing walang tulog dahil sa pakiramdam na pinagmamasdan. At pagkatapos, ang isang sinaunang sumpa ay unti-unting nabubuhay sa modernong mundo. Isang anino ang dumaan sa bubong. Ang langis sa garapon ay nagsisimulang kumulo. Tumingala si Tonyo, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Hindi lang ito kwento tungkol sa pag-ibig, selos. Ito ay isang kwento tungkol sa pagtitiwala sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Tungkol sa isang ina na itinago ang kanyang anak bilang isang halimaw. At tungkol sa isang huling labanan kung saan ang liwanag ay dapat harapin ang kadiliman, kasama ang buhay mismo. The words appear, magandang kapitbahay, ye must beauty. Sa isang malayong kanayunan, kung saan ang bawat tahol ng aso ay maaaring maging isang senyales, at ang bawat estranghero ay pinag-uusapan sa hapunan, mayroong isang kakaibang tahimik na nayon. Ang mga tao ay namuhay sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang mga mata, hindi sa pamamagitan ng mga salita. Tuwing umaga ay paulit-ulit ang kahapon, ang mga bukirin, ang ugong ng gilingan, at ang walang patutunguhan na pag-inom tea. May dalang tubig si Tonyo sa balon, natatakpan ng sikat ng araw ang pawisan niyang buhok. Umupo si Oscar sa ilalim ng lilim ng isang puno, may hawak na sigarilyo. Si Tonyo, isang ulila mula pagkabata, nabubuhay sa kakaibang mga trabaho at isang banayad na kalikasan hanggang sa punto ng kahangalan. Oscar, matalik na kaibigan mula pa noong panahon ng pagpapastol ng kalabaw, may dila na parang labaha, ngunit pusong kasing lambot ng pansit. Ang dalawa ay nakakabit sa isa't isa na parang dalawang anino, nag-inuman ng magkasama, nagtatawanan, at nadudurog sa puso. Kinagabihan, nakaupo ang dalawa sa balkonahe, umiinom ng puting alak na ibinuhos sa mga plastik na tasa. Kumikislap ang oil lamp. Ang kwento ng lumang pag-ibig ay inilabas muli. Oscar, nakangiti. Bakit wala kang boyfriend, Tonyo? Dahil masyado kang mabait. Ang mga babae ngayon ay takot sa mga lalaking hindi marunong magsinungaling. Tonyo, tahimik. I don't need anyone to understand, just someone who doesn't leave. Biglang slow cut. Isang babae ang dumaan sa gate ng village. Parehong nakadikit ang kanilang mga mata sa kanyang anyo, puting damit, maluwag ang buhok, walang suot na paa, maputlang balat na parang crescent moon.
Oscar, hinaan ng boses. Sino ito? Toyo, lunok. Hindi ko pa ito nakita sa nayon. Naglalakad si Ana sa palengke, lahat ay nakatingin sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Ana. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Walang naglalakas loob na magtanong. Kakaiba ang ganda niya, parang hindi siya kabilang sa mundong ito. Maganda pero malayo. Para bang sa tuwing may nakikipag-eye contact sa kanya, humihinto ang oras ng isang segundo. Bulong ng mga babae sa likod niya, sumilip ang mga lalaki sa mga bintana. Umiiyak ang mga bata tuwing lalapit siya. Mula nang lumipat si Ana, may nagbago sa hangin. Unang nawala ang isang matandang lalaki sa kanyang pag-uwi mula sa palengke. Pagkatapos ng isang binata na nagtrabaho bilang isang bricklayer, nawala pagkatapos ng gabing sesyon ng pag-inom. Walang nagsabi nito, ngunit naramdaman ito ng lahat. Mayroong isang bagay hindi makatao sa nayon. Tumayo si Tonyo sa harap ng gate ni Ana. Gabi na. Sa dilim, isang pares ng mga mata ang tumingin sa kanya mula sa likod ng kurtina. Ang kuryosidad ay kung bakit ang mga tao ay hawakan ang ipinagbabawal. At mula sa sandaling iyon, hindi na makabalik si Tonyo. Tagapagbalita, malayong boses. Isa pang nawawalang tao sa Eastern Region. Hindi na siya makontak ng pamilya ng biktima simula noong nakaraang gabi. Pinapayuhan ng mga tao na huwag lumabas pagkatapos ng 1-0 iyan. Ang deformed body ay natagpuan sa gitna ng kawayan na kagubatan. Ang kamay ng biktima ay nabutas ang mga kuko, ang kanyang mga mata ay napaikot pabalik. Walang nangahas na hawakan ito. Isang tao tapos dalawa tapos tatlo. Noong una, aksidente lang daw. Pagkatapos ay mabangis na hayop. Ngunit nang ang katawan ay napunit na parang sa pamamagitan ng mga kuko, nang ang puso ay nawala sa dibdib. Sinong maniniwala na aksidente yon? Isang grupo ng mga lalaki ang nagkukumpulan sa bar, nag-aalala ang kanilang mga mukha. Bawat isa ay nagbubulungan ng bulong-bulungan. Nabanggit si Ana sa unang pagkakataon. LRA, nakasandal sa katabi niya. As soon as she moved in, everything started. Don't you think it's strange? LE, nakatingin sa bintana. Isinusumpa ko na nakita ko siya minsan naglalakad ng hindi humahawak sa lupa. Lilitaw sa Mang Berto, yan ay boses ng alamat. Mang Berto, matanda, malabo ang mata, nakaupo sa may pintuan. Tumakbo ang maliit na bata. Ang batang lalaki. Mang Berto, sabi ni Lola hindi ako makalapit sa bahay ni Anani. Mang Berto, nakapikit, bumubulong. Dahil ang diablo na yon ay napupuot sa liwanag. Ang ganda niya, ang sweet niya pero gutom siya. Kot, binuksan ni Mang Berto ang isang lumang libro, isang kupas na lumang larawan, isang guhit ng isang aswang, mahabang kuko, matatalas na ngipin, mga mata na nagniningning na parang mabangis na hayop. Mang Berto, voice over. Aswang. Isang nilalang na may anyo ng tao. Nagiging isang baboy ramo, isang itim na aso, o isang malaking pusa. Kumakain ito ng puso. Umiinom ito ng dugo. At ito ay nabubuhay kasama ng mga tao na may pinakamagandang mukha sa nayon. Bumalik si Tonyo, dumaan sa bahay ni Ana. Ang banal na bote ng langis sa bag ay nagsisimulang uminit. Bumagal ang kamera, nagsisimulang kumulo ang mantika sa loob, walang apoy.
Inilabas niya ang bote, dilat ang mga mata. Tonyo nasasakal. Ito maaari lang Pumunta sa likod si Oscar, nagulat nang makita ang isang anino na dumausdos sa bubong. Walang tunog. Walang anino sa lupa. Oscar nanginginig. Tonyo, ikaw may nakita ka ba? Hindi ito lumakad, dumulas ito na parang ulap. Hindi yun tao. Magkatinginan ang dalawa. Sa unang pagkakataon, lilitaw ang takot sa kanilang mga mata. Kinaumagahan, sa bahay ng punong nayon, isang pulong sa nayon. Sa isang tabi ay sina Mang Berto, Tonyo, Oscar. Sa kabilang panig ay ang doktor, ang guro ng nayon, at ang punong nayon. Doktor, mabigat na boses. I've been in this profession for 20 years. There's no such thing as a demon. May sakit lang. O masasamang tao. Mang Berto, kalma. May mga bagay na hindi nahawakan ng damot. Ang hindi nakikita ay hindi nangangahulugan na wala ito. Oscar, sumisigaw. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ang kumukulong mantika, ang mga kuko, ang anino na dumadausdos sa bubong? Punong barangay. Enough. It's all just rumors. Kung patuloy kang magpapakalat ng panik, mapipilitan akong paalisin ka sa village. Madilim na gabi. Si Oscar ay nagsisindi ng flashlight sa kabubatan. Ang isang pares ng mga mata na nagniningning sa kadiliman ay lumilingon mula sa mga palumpong. Tahimik na sinisindi ni Tonyo ang isang string na nakasabit sa pintuan, isang vial ng holy oil. Kumukulo muli. Pananampalataya. Ang tanging bagay na naghihiwalay sa mga nakaligtas sa mga nilamon. Ngunit para kay Tonyo at Oscar, ang pananampalataya ay hindi na isang opsyon. Ito ang tanging bagay na nag-iingat sa kanila mula sa mga talim ng impyerno. Ang maliit na nayon ay nasanay sa pagtilaok ng mga tandang, sa tawanan ng mga bata, at sa kahirapan na ipinamana sa salinlahi. Ngunit noong araw na natagpuan ng mga tao ang katawan ng isang lalaking walang puso, nagsimulang magbago ang lahat. Bawat tao ay nawawala, isang mangangaso, isang batang tindero ng isda, isang tagapaghatid ng alak. Ang mga larawang nakasabit sa mga poste ng kuryente, nawawala, ay nakaplaster sa lahat ng dako. Noong una, akala nila aksidente, tapos akala nila wild animal attack. Ngunit habang dumarami ang mga nawawala, at bawat tao ay nakipag-ugnayan sa parehong babae, nagsimula silang bumulong ng isang pangalan. Anna. Iyer, hagabi. Umupo sina Tonyo at Oscar sa bar table, tensyonado ang kanilang mga mukha. Humihip ang malamig na hangin sa gabi sa bubong ng lata. Oscar, I'm telling the truth, don't you think it's strange? Lahat ng lalaking nawala ay nakilala siya. Toyo, nakamuso. Huwag mong sabihin yan. Walang ebidensya. Oscar, walang ebidensya, hindi ibig sabihin na walang katotohanan. Kaninang hapon, napadaan ako sa bahay niya. Kasama ko ang banal na langis ng aking ina. At kumulo ito sa aking bulsa. Walang sunog. Walang ilaw. Ano pa ba ang dapat kong paniwalaan? Flashback, nakita ni Oscar ang isang madilim na anino sa bubong ni Anna. Dumadaan ito, hindi tumatakbo. Walang anino sa lupa.
Mang Berto's house, Yale Legend Keeper. Dumating sina Oscar at Tonyo sa bahay ni Mang Berto. Nasa loob nito ang mga bote ng mga halamang gamot, mga sinaunang guhit, at anting-anting na nakasabit sa kisang. Mang Berto, nakapikit, nag-isip. Akala ko nakatulog na ang sumpa na iyon. Ngunit kapag ang puso ng mga tao ay mahina, ang kadiliman ay nakakahanap ng daan pabalik. Toyo. Mang Berto, mayroon ba talagang isang nilalang na tinatawag na aswang? Mang Berto, dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Aswang maraming klase. Ngunit ang pinakadelikadong uri ay ang kaakit-akit na aswang. Nagkakaroon sila ng anyo ng tao. Ang mga ito ay maganda bilang mga larawan, ngunit ang bawat ngiti ay isang bitag. Hindi sila kumakain ng pagkain tulad namin. Kumakain sila mga kaluluwa, laman at dugo at mga paniniwala. Binuksan ni Mang Berto ang sinaunang aklat. Isang larawang inukit ng kamay, isang magandang babae na nakatayo sa gitna ng mga bangkay ng tao. Sa likod niya ay may itim na pakpak at mahabang kuko. Pulong na yon, science iya spirituality. Naganap ang eksena sa bahay ng punong nayon. Kasalukuyan, puno ng nayon, Dr. Guro, Tonyo, Oscar at Mang Berto. Doktor, paumanhin, hindi ko matanggap ang ipinakakalat mo. Ito ay isang sakit, maaaring psychosis, memory disorder. Hindi isang demonyo at tiyak na hindi isang aswang. Mang Berto, tumayo. Dahil sa tingin mo ang mga aswang ay mga fairy tales, hindi mo sila nakikitang dumarating. Isa-isa kanilang kinakain. At abala ka sa pagtanggi. Punong barangay. Mang Berto, Tonyo, Oscar, kung wala kang pruweba, kailangan kong ilabas ka sa nayon. Nagkalat ka ng takot. Oscar, biglang hinampas ang mesa. Nakita ko siyang dumudulas sa bubong. Hindi tumatakbo. Hindi naglalakad. Parang ambon na dumadaan sa tiles. At tinatawag mong coincidence lang yon. Hinawakan ng kamay ni Oscar ang vial ng holy oil na bumubula at umiinit. Naging pananampalataya benye pag-aalinlangan. Gabi. Nakatayo si Tonyo sa tabi ng bintana, nakatingin sa bahay ni Ana. Walang ilaw. Ngunit kitang-kita niya ang mga mata na lumilingon mula sa dilim. Ang pagdududa ang unang spark. Ngunit kapag ang kasamaan ay lumabas sa alamat at kumatok sa iyong pinto, hindi na ito pagdududa. Ito ay pananampalataya. Isang pananampalataya na kung hindi ka kikilos, ikaw na ang susunod na mawawala. Si Tonyo ay nakatayong mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Malakas ang hangin. Madilim ang bahay ni Ana sa harapan. Hawak ni Tonyo ang banal na bote ng langis at ang maliit na punyal na nakatago sa kanyang kamiseta. Kapag ang pananampalataya ay hindi na isang opsyon, kung gayon ang pagharap ang tanging paraan. Malinaw na alam ni Tonyo kung tatalikod siya ngayon, hindi lang siya mamamatay, kundi ang buong baryo ay malulunod sa dugo. Papasok si Tonyo sa bakuran ni Ana. Walang tunog ng aso. Walang hangin. Parang nilalamon sa katahimikan ng lahat. Nakabukas ang bintana sa kalahati. Isang boses ng babae ang narinig. Ana, sa kadiliman. Nandito ka pala, Tonyo. Alam kong babalik ka. Mabagal na lumakad si Tonyo. Kumikislap ang flashlight. Mula sa sulok ng bubong,
Isang figura ang bumagsak na kasing liwanag ng balahibo. Kapag tumama ang liwanag, lumilitaw si Ana, hindi na tao. Ang ganda pa naman ng mukha niyan. Ngunit malupit na maganda. Wala nang puti ang mga mata. Dalawang kumikinang na uling lamang. Ang mga kuko ay 3 beses na mas mahaba kaysa karaniwan. At ang balat hindi na humihina. Ana, sa mahina, umaalinggaw na boses. Alam mo, sa lahat ng mga lalaking namatay sa aking mga kamay, ikaw lang ang ayaw kong patayin. Gusto kong manatili ka. Toyo, pinipigilan ang kanyang takot. Hindi na ako tao, Ana. Kung meron pa konti lang. Tumigil ka. Ana, tumawa ng mahina. Huli na. Natikman ko na ang dugo ng tao at mas masarap ito kaysa sa kahit ano. Tumawag ng tulong Eseli na yon, walang pag-asa. Tatakbo palabas ng bahay si Tonyo. Naghihintay si Oscar sa labas, may hawak na tanglaw. Nagmamadaling pumasok ang dalawa sa nayon, kumakatok sa bawat pinto. Oscar, sumisigaw. Makinig ka sa amin. She's a monster. She's an aswang. Mga taga-nayon galit. Baliw ka. Laging naninira. Mabuting babae si Ana, hindi siya nananakit ng kahit sino. Matandang babae. Nalason ka ni Ilreberto. Pangkukulam, orasyon pamahiin lahat. Kalampag ang pinto ng mga taga-nayon. Iniiwan si Tonyo at Oscar na mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Narrator. Ang katotohanan minsan ay nakakatakot na mas gugustuhin ng mga tao na mamuhay sa isang kasinungalingan. Noong gabing iyon, isang bagay ang naintindihan ni Tonyo. Magtatagumpay ang kasamaan kung tatayo lang at manonood ang mabubuting tao. Bahayin ng Mang Berto, matuto ng sining ng exhorters. Lumuhod si Tonyo at Oscar sa harap ng isang maliit na altar. Si Ilreberto ay bumibigkas ng mga orasyon, mga sinaunang panalangin. Sa mesa ay may mga banga ng langis, asin sa dagat, punyal na nakabalot sa kahoy na balete, papel na may mga spelling, isang lumang krus. Mang Berto. Ang mga aswang ay hindi takot sa kutsilyo. Takot lang sila sa pananampalataya. Ang kutsilyong ito ay hinuhugasan ng banal na tubig, pinatuyo sa araw sa loob ng 3 araw, at inukitan ng mga pangalan ng 3 anghel, Michael, Gabriel, Raphael. Ngunit para patayin ito, kailangan mong saksakin ito sa puso. Isang shot. Nang walang pag-alinlangan. Natutong gumamit ng patalim si Toyo, natututo si Oscar ng mga orasyon. Tuwing gabi, nagsasabit sila ng mga anting-anting sa paligid ng bahay. Maghanda ng asin. Magsunog ng insenso. Pindutin ang kampana. Berto. Tandaan. Orasyon para pahinain ito. Asin upang hadlangan ang pag-urong nito. Apoy upang bitag ang kaluluwa nito. At punyal para tapusin ang lahat. Ngunit huwag kumilos kung ito ay kumain ng tao ngayong gabi. Kung gayon ito ay kasing lakas ng isang demonyo. Planong manira, pumili ng pinakamahina de sandali. Maaga sa susunod na umaga. Pinagmamasdan ni Tonyo at Oscar ang bahay ni Ana mula sa malayo. Hindi siya lumabas. Hindi nang huli. Ang apoy ay wala sa kalan. Oscar, ito na ang oras. Hindi ito nakakain. Mahina pa rin ito.
Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka dinner na tayo. Hinawakan ni Tonyo ang kutsilyo. Walang takot sa kanyang mukha, tanging determinasyon. Si Oscar ay nagwiwisik ng asin sa paligid ng pintuan ni Ana. Sa mahinang liwanag ng umaga, pumasok sila. May mga labanan kung saan nananatiling tahimik ang mga Diyos at mga demonyo. Dahil ang iba ay nasa kamay ng mga tao. At ngayong araw, si Tonyo ay hindi na biktima. Ngayong araw, siya ang mangangaso. Bawat nayon ay may iginagalang na babae. Ang nagluluto ng lugaw kapag may sakit, ang naghahatid ng sanggol, ang nagtatago ng mga lihim ng komunidad. Pero minsan, ang nagpoprotekta, siya rin ang nagtatago. Revealing Million Mother-Son Conversation. Manang Lia, naluluha. Anak, itinago kita sa loob ng napakaraming taon. Pinoprotektahan kita mula sa mga mata ng mundo. Ngunit hindi kita mapoprotektahan mula sa dugong dumadaloy sa loob mo. Ana, malamig. Natatakot ako sa iyo. Natatakot ako sa katotohanan. Ngunit hindi ko maintindihan. Hindi ka halimaw. Nabubuhay ka lang sa instinct. Ikaw ay nagugutom. At malakas ka. Manang Lia, nanginginig. Hindi tao ako. Ang sanggol na hawak mo sa iyong mga bisig. Ang babaeng mahilig sa mga wildflower sa likod ng bahay. Kaya ko pang lumingon kung gusto ko. Ana, nakatingin ng diretsyo. Nagkakamali ka, inay. Kinain ko ang unang puso ng tao noong gabi ng pulang buwan noong nakaraang linggo. Mula sa sandaling iyon, hindi na kita anak. Natulala sina Tonyo at Oscar sa labas. Slow motion, humigpit ang kamay ni Tonyo sa banal na kutsilyo. Narrator. Malinaw ang twist. Ang babaeng gusto nilang iligtas. Ang biolohikal na anak ng nag-iisang taong pinagkakatiwalaan nila sa nayon. At kung gusto nilang iligtas ang nayon, dapat nilang patayin ang kanyang anak na babae. Iyan ay laban ng kamatayan. Madilim ang langit. Napapalibutan ang bahay ni Ana, ni Tonyo, Oscar at Maamberto. Bumukas ang pinto. Si Ana ay naging ganap na aswang. Nagliliyab ang mga mata, matutulis ang ngipin, mga kuko na mahigit 20 sentimetro ang haba, basag ang balat na parang nasunog na bato. Ana, napangiti. Sa tingin mo nanalo ka. Akin ang nayong ito. Ang iyong dugo ang magiging huling kapistahan ko bago ako umalis. Hinampas ni Ana si Tonyo na parang kidlat. Napunit ang kanyang mga kuko sa kaliwang balikat. Nahulog si Tonyo, humihingal. Oscar, sumisigaw, binubuksan ang papel. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Nag-flash ang apoy sa paligid. Si Ana ay sumisigaw, nagsimulang manginig ang kanyang katawan mula sa orasyon. Slow motion, lilitaw si Maamberto sa likod niya, iniabot ang banal na kutsilyo. Tonyo, dugo sa buong mukha, kilos. Tonyo, bumulong. Ngayon, sasabihin LN. Maamberto, umiiyak. Patawarin mo ako. Ana.
Scene: ang talim ay tumusok sa dibdib ni Ana. Isang nakakasilaw na liwanag ang kumikinang mula sa sugat. Si Ana ay sumisigaw, ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas. Trahedyang ni anak. Lumuhod si Ana. Mula sa kanyang halimaw na anyo, unti-unti siyang nagbabalik sa isang magandang dalaga. Tumutulo ang dugo sa kanyang puso, nanlambot ang kanyang mga mata. Tumakbo si Manang Lea sa kanya, lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Ana, pabulong. Ina kong may kabilang buhay. Gusto ko maging ordinaryong tao lang. Isang taong kayang magmahal ng hindi kailangang pumatay. Humihina si Ana. Huminto ang hangin sa pag-ihip. Tahimik ang gabi. Yumuko ang lahat. Walang nagsasalita. Patay na ang kasamaan. Ngunit ang kabayaran ay isang ina na nawalan ng anak. Dalawang kabataang lalaki na may dalang dugo ng isang inosenteng tao sa kanilang mga balikat. At hindi matutulog ang sumpa. Tumalikod sina Oscar at Tonyo. Sa kanilang mga balikat, ang bahay ni Ana ay naninigarilyo ng bahagya, nasunog ito. Nanatili si Aurelia, nakayuko ang ulo sa katawan ng kanyang anak. Tonyo, pabulong. Nanalo kami pero bakit parang natalo kami? Oscar. Dahil ang tanging dapat sisihin ay ang kadiliman sa loob ng bawat isa sa atin. Dahan-dahang humiwalay ang kamera sa nayon. Sa malayong kagubatan, isa pang pares ng pulang mata ang bumungad sa mga palumpong. Tahimik. Nagmamasid. Ang pagkamatay ng isang aswang ay hindi kailanman ang katapusan. Ito ay isa pang simula.